Eto lang maka-comment lang dito sa second day or day 2 ng confirmation hearing. Do'n sa kahapon, day 1, halatado naman na parang may something talaga nung nagsasalita ang mga grupo ng prosecutors at ng, legal counsel ng mga victims. Talagang siya, very smooth, walang interruptions, walang walang technicalities or walang technical problems sa internet or connection. Pero nung nagsalita na si Attorney Kaufman, the defense counsel, nakapagtataka na merong about 3 to 4 interruptions at parang lag yung parang I mean, ano 'to, nagkataon ba o ano? And then nung nag-resume, napansin natin na naumpisahan na nila ang pagsasalita ng presentation nung prosecution. Tapos tinapos nila, pinutol nila kahapon sa prosecution. Ngayon, day 2, itinuloy nila, nag-umpisa ang prosecution. Hanggang ngayon, prosecution pa rin. Walang defense pa. Kailan kaya mangyayari yung sa defense? Inaantay natin, no? Maybe later on, pagkatapos ng pero ito paghahaba-haba ng mga pinagsasabi ng prosecution panel. And ito kasi sa defense, hindi, sa legal counsel ng ng mga biktima. So siguro ang susunod dito ay yung defense na, but nakapagtataka doon sa mga presentations ng prosecutions at nitong ng victims. Doon sila heavily nagre-rely sa mga public speeches ni PRRD na sinasabi niya, "Stop that or I will kill you." Mga ganon. I mean, yun na ba yun yung evidence na doon ka nagre-rely sa sinabi niya lang? Kasi madalas, kung hindi minsan, yung sinasabi natin ay hindi natin ginagawa. At madalas din kung hindi minsan, yung hindi natin sinasabi ay nagagawa natin. So it's the other way around or vice versa. Pwedeng sinabi mo to pero hindi mo naman ginagawa. Or pwedeng ginawa mo to pero never mong sinabi. Bakit? Iyon na ba yun yung evidence? Kaya nga, ang sabi ng defense ni Attorney Kaufman is urging the prosecution and the victims legal counsel na i-present pa nila yung deeper na evidence nila. Kasi halata, yung mga pinagsasabi nila, yung mga exhibits nila, yung mga videos ni PRRD, yung mga videos nila Senator Bato ng Chief of Police, yung mga videos nila Vitaliano Aguirre. Di ba nakakatawa lang? I mean, kung titignan kasi natin, no, parang kasi yung rhetorical o kaya hyperbole, mga sinasabi ni PRD, parang ganun kasi yung estilo niya eh. Even in Davao for the longest time, for 20 years na naging mayor, vice mayor, pabalik-balik, ganun talaga yung model niya na sinasaywar niya yung mga tao. Sabi niya, seryoso, hindi ako nagjo-joke, I'm not joking. Pero hindi naman niya talaga yun ginagawa. As I have told you an example dito sa Hong Kong, pag ikaw ay illegally working at nahuli ka, ang nakalagay sa batas, minimum na 6 years imprisonment, tapos 1 million na penalty. So ngayon, matatakot kang gawin yun kasi unang-una, 6 na taon ka minimum na makukulong. Pangalawa, 1 million HKD. Saan ka kukuha ng 8 million pesos na ibabayad mo, di ba? Kaya ka nga nag-work illegally kasi para may extra kang income.
tapos nahuli ka, makukulong ka ng 6 years, magbabayad ka ng 8 million pesos. Paano yun? Pero maraming mga nahuli, illegally working, dito hindi naman sila nakulong ng 6 na taon. Hindi rin sila nag-penalty ng 8 million pesos. So ibig sabihin, the mere fact na merong nakalagay na batas na ganun, hindi rin nila sinusunod yun. That is just how to psychologically have saywar sa iyong kaisipan. Kaya nga, for the longest time na ganun ang parang sumusunod na ang mga tao dito sa batas. Kasi nga disiplinado. Ganun ang nakikita kong modelo ni PRRD dito. Hindi porke sinabi niya na I will kill you, papatayin ka niya. In fact, sana mag-interview kayo nung mga survivors, mag-interview kayo ng yung mga rehabilitated, yung mga nagbago nung panahon ni PRRD. Marami, actually, hindi mo mabilang yung mga nagbago, nabago ang buhay nila. Dati, nasa lansangan, adik-adik. Ngayon, maganda na yung karir. Medyo nagkalaman-laman na sila, nasa abroad na sila. May mga earnings na silang desente. Kasi nga, nabago. Nabago sila nung panahon ni PRRD. Hindi naman sila napatay. In fact, I can give you an example. Sabi nila kasi, pag high value target, pinapatay daw. Automatic. I will give you an example. One mayor sa Negros Oriental, particular sa Shaton, si Mayor Fritz Diaz. O, di ba? Bakit buhay pa siya ngayon? Pinangalanan ni PRRD doon sa mga involved na mga politiko noong 2018. In fact, di ba natulfo pa nga yan? Meron nagreklamo kay Tulfo at inirereklamo itong Shaton mayor na ito. At napag-alaman na itong si Fritz Diaz ay pinangalanan ni PRRD na isa sa high value na involved sa droga. Pero kinalaunan, tinanggal siya sa pangalan. Sa listahan, I mean. So hindi po ibig sabihin na high value target ka, papatayin ka na. In contrast with Paruhinog, lumaban yung mga yan. Notorious kasi yung mga yan. Siyempre, ganun talaga ang labanan ng drug war kasi yung mga yan, lalaban yung mga yan. Yung ang walang kalaban-laban, napapatay nila, di ba? So, ganun talaga sila. If you try to go further in another countries like the US, war on drugs, war on cartel sila. Mas matindi pa yon. Ang ginawa nila, yung mga drug-related personnel o yung mga drug lords, considered na terorista na sila. So, pag consider na terorista ka na, once na nakita ka nila, nasa batas, pwede ka nilang patayin. Kaya nga yung ginagawa nila, kasi pinasabatas yan ni Trump yung mga drug cartels na dumadaan dyan sa Caribbean or along the Venezuelan Sea o talagang drone strike ang gagawin nila dyan. No mercy. Kasi ganun ang labanan ng war on drugs. Ngayon, hamunin natin yung ICC. Sige nga, gawin nyo ngayon kay Donald Trump. Hindi ba violation of human rights ng mga durugista ng mga walang puso at halang ang kaluluwa? Ba nakakatawa lang kung ang pinakabasehan ng kanilang ebidensya ay yung mga statements ng mga personal co-perpetrators o indirect co-perpetrators. Ano to? Ano yun? Hindi nila pasasalitain si Ano nangyari?
Ano nangyari? Often, after the killing, Ano the Bans sell the house street. Thank you very much, Your Honor. nangyari? Asan na yung defense? Merci beaucoup, Maître. Thank you very much, Ms. Masida. The hearing is now suspended, and we Suspend- shall resume at 2 p.m. Thank you very much. Walang iya ito. 2 p.m. daw. Diba halatado talaga? Pinagsalita yung prosecution, tapos yung defense counsel ng victims. Tapos next na yung defense counsel, wala. Break na naman. Hindi ba kayo nakakahalata? Nakakatawa naman ito. And anyways, yun lang ang take ko dyan, ang aking comment dyan. Na yung sinasabi nila na double barrel, meron silang pinakita din na video kung saan si PRRD daw ay yung nasa ano siya, harapan ng ano yun, surveillance station or CCTV station, at meron siyang mga tinuturo-turo doon. Eh kung hindi ba sila nuknukan ng tanga at kabobohan, eh natural ini-inspect niya or nire-review niya yung pangyayari. Nire-review, hindi po yun live na nangyari na, ito. Kasi kung live yun na nangyari, di sana nahuli na nila siguro yung tao. Pero yun, nire-review kung ano ang nangyari. Sabi niya, tignan ninyo, yan. Papakanan yan. Kasi nire-review nga nila eh. Tapos dumating yung mga tao. Sasabi daw, ang sabi ng prosecution, kita nyo, sinabi niya na, kasi gawin natin yan para magkaroon ng reaction ang mga tao. Eh kung ginawa na yan, kung intentional, kung intentional ni PRRD yan, bakit lalapit pa yung mga tao? Hindi ba dapat tatakbo sila? So, ibig sabihin, lumapit yung mga tao para makita nila kung ano yung nangyari. Hindi asan yung instilling of fear doon? Kasi yun yung gusto nilang tumbukin eh. Ginawa daw ni PRRD yun para just to instill fear sa mga tao. Eh, lumapit yung mga tao para mag-osyoso. Nakakatawa yung kanilang mga Meron pa kanina lang, yung pinakitang document ko ang kalagay dito, pangalan, high value target, tapos papatayin, ganito, ganyan. Saan nila kinuha yun? Ano yun? Parang nagpa-print lang sila, sinulat nila, sinamares nila, ganito, ganyan. Pero, ano yung purpose? Ay, saan yung source noon? Saan yung datos noon? Meron pang pinakita daw, nung nagsabi si PRRD na nung pumunta siya ng Tondo, kayong mga pulis, sabi niya gano'n, huwag kayong papasok dyan. Kung ayaw nyo, papatayin ko kayo. Tapos, the next day na daw, after nung pahayag ni PRRD, nagkaroon na daw ng mga massive killings na daw, massive deaths na daw. Tapos, ang pinakita lang nila, mapa ng Tondo na inisquarean nila. Nasaan yung evidence dun? Alam nyo kung saan nila kinukuha yung mga pinipresent nila? Maalala ninyo yung hearing ni PRRD sa Senado, yung hearing ni PRRD sa House of Representatives. Nandun si Trillanes. So, yung committee report ng hearing na yun from the Senate, from the House, nire-record nila yun, recorded yun, at yun yung ginamit nila dyan sa hearing na yan. Nakita ninyo, yung mga sinasabi ni PRRD, yun yung mga sinabi ni PRRD nung nagkasagutan sila halimbawa ni Risa Ontiveros. Pero yun ay sinabi. Kumbaga inaasar niya sila, hyperbole, pinatay ko, meron DDS. Yung pala, ang purpose pala ng hearing na yan, para magkaroon sila ng documentation,
para lalabas sa bibig ni PRRD na, oo, pinatay ko sila. O, 10 pinatay ko. Oo, merong DDS. Oo, ganito, ganyan. Para yun ang gagamitin nila as evidence dyan sa hearing na yan. Kasi, saan naman nila kukunin yung mga or yung mga pinagsasabi nila ngayon? Hindi ko mawari kung saan. Walang iba kundi sa connivance ni Trillanes at ni Bongbong Marcos. As exposed by these 18 Marines na nagtrabaho, labas-masok sa pag-deliver ng mali-maletang pera. At ito po, titignan ninyo March 11, kinidnap si PRRD papuntang The Hague. Dumaan muna sila ng Dubai bago sa the Netherlands. March 11 din, ang flight ni Zaldico papuntang Rome. Pero dumaan muna siya sa Dubai. That time, dinideny ni Zaldico na pumunta siya ng The Hague. Siyempre, dinideny niya, i-deny niya, di ba? Pero meron siyang flight on an Emirates flight same day na inilipad si PRRD. Malay natin, paldo-paldo palang maleta ang dala-dala, di ba? Nung nagsalita si Zaldico, marami siyang isiniwalat, pero hindi niya particular isiniwalat itong pangyayari kung saan nagdala pala sila ng mali-maleta. May mali-maleta palang involved during and before and during the kidnap of PRRD. Siyempre involved siya eh. Saka makikita natin, tinanggal si Zaldico ng January 2025. Pinalit si Stella Kimbo. At doon sa expose ng Marines, nag-deliver sila sa bahay ni Stella Kimbo. Siyempre, nung katatanggal kay Zaldico, parang malamang kinausap nila na, maglaylo ka muna, mag-rest ka muna, mag-abroad ka muna. Parang yung ginawa nila kay kay Congressman Leandro Leviste, pina-abroad. Mag-abroad ka muna. Pero lingid sa kaalaman ni Zaldico, ilalaglag pala siya. Nung natunugan ni Zaldico na ilalaglag siya, nagsalita na siya. Kaya kayo, kung alam ninyo na meron kayong alam, magsalita na kayo agad bago pa kayo mapatay kagaya ni Cabral. Bago pa kayo malaglag kagaya ng ginawa nila kay Zaldico. Biruin ninyo, tagapagtanggol nila, tagahawak ng pera, taga-appropriate ng pera. Si Zaldico, talagang defensive, tagapagtanggol nila. Pero ngayon, inilaglag nila at nag-expose na si Zaldico. So if we try to go back, all of this, magkasabwat si Marcos Jr. at yung mga dilawan para sa katuparan, traidorin si PRRD dahilan the result nasa dahig si PRRD on a basis, on the grounds of the public speeches of PRRD. Public speeches ang evidence nila. I mean, ang pinag-uusapan natin dito is confirmation of charges. Ngayon, kung malamya ang evidence mo, ang kalalabasan malamang ng confirmation of charges, dismissed. Ngayon, magtataka pa ako dito, magtataka na tayo dito, kung malamya na ngayong inilabas nilang evidence, puno, tapos magpupurso pa tayo sa trial, pinagsasabi ni PRRD in public, yung evidence nila, dapat ngayon pa lang ipakita na nila yung comprehensive evidence nila, hindi yung panay statements lang. Kasi pwedeng sinabi ito, pero hindi naman talaga ginawa. Or kung sinabi man ito, napatunayan ba nila? Meron ba silang video?
Meron ba silang proof talaga na binaril ni PRRD yung tao? Kasi sabi niya, oo, pinatay ko sila. Meron bang proof na pinatay nila? Kung meron mang Davao Death Squad, meron ba silang legitimate proof na meron talagang Davao Death Squad? Meron silang ledger, meron silang kumbaga is yung attendance sheet nila or salary slip nila. Yung mga ganon, organizational chart or whatever, or conversation man lang. Hindi po pwede na, oh, inamin lang, sinabi lang ni Duterte na may Davao Death Squad. Yun na yun. Hindi kayo nakakuha ng evidence talaga na may record na merong Davao Death Squad aside from, other than doon sa sinabi lang, lumabas lang sa bibig na ganon. That's a very big question. Kaya nga, dito sa confirmation, nagtataka talaga ako, bakit hindi pa nagsasalita si yung Defense Council? Alam niyo, isa kong nakita dito. Magmula kahapon hanggang ngayon, ang nagsasalita, prosecution at saka yung Defense Legal Council ng mga biktima. Anong purpose nun? Para kung ano yung lumabas kahapon at ngayon, yun ang tatatak sa kaisipan or sa mga tao all over the world. All over the world, naka-tune in yung mga yan eh. ICC yan eh, international eh. Yun ang gusto nila, itatak muna nila sa kaisipan ng mga tao yung nakita nila kahapon at ngayon. Paano naman yung defense? Paano nila i-counter? Nakita niyo yung opening statement pa lang. Ang counter pa lang ni Attorney Kaufman sa opening statements nung dalawang kampo na to, wala na, ligwak na sila. Napahiya sila. Yan ang dahilan kung bakit medyo nakatkat, nawala yung connection, naglalag, nagahang. Kasi talagang doon pa lang sa pinakita, like for example, yung isang evidence ni Attorney Kaufman. Ang ginawa ng prosecution, kumuha sila ng excerpt statement ni PRRD, pero hindi nila kinuha yung further statement. Ang kinuha lang nila, stop that or I will kill you. Yun lang. Pero hindi nila isinama yung sinabi niya na, do your job. And if you do not do your job, I will make you or you will have a price to pay. Yun naman yun eh. So sinabihan niya yung mga kapulisan, do your job, do not abuse or else you will pay for it. Period. Asan yung sinasabi nila na parang indiscriminate killings na parang gustong-gusto ni Duterte na patayin. Parang meron siyang intent to kill. Ano to, Joseph Kony? Ano to yung mga ibang defendants sa ICC? Gaddafi, parang ganun. Saddam Hussein, Bin Laden, ganun. Na tuwang-tuwa na may mapatay. Grabe. Common sense na lang. Kung Gaddafi, Bin Laden, mga teroristang, yung mga radical type na tao, makakakuha pa ng 80% satisfaction rate, trust rating, si PRRD sa kanyang end term. Ito nga si Marcos Jr., kalagitnaan pa nga lang, hindi pa nag-end yung term niya, -3. So, sino doon yung mas pinapaniwala ng tao? Kasi kung mamamatay tao ka talaga, bakit ka paulit-ulit na naging mayor sa Davao? Kung mamamatay tao ka talaga, bakit tapos na yung termino mo, mas gusto ka pa ng tao kaysa sa current administration? Diba? Wala ba kayong common sense? The people are voicing out their sentiment towards PRRD. Not to this President Bongbong Bangag.
Common sense. Nasaan ang common sense ninyo?